Eto na nga. Aksidente, wala nang nangyari. Counterflow pa. Morning. So, babiyahe tayo. Ang napakalapit lang. Prepare lang ako ng mga gagamitin. Babiyahe tayo ng Bicol. At tingnan natin kung ilang oras natin makukuha. Magmula dito sa Calasiao, Pangasinan hanggang Albay. So nandito ako ngayon sa Shell. Ayan. Papagas muna tayo. Time check 35. So darating tayo Manila mga alas 8 na. Ready na. Let's go. So papagas muna tayo. Ituturo ko sa inyo paano makuha yung pinaka-accurate na fuel consumption ng motor. Pagas muna tayo. Full tank ako, sir. Oh, 5 litro. Ang galing. Five liters. So, yan. Kailangan nyo lang i-full tank yung motor nyo. At, syempre, ayaw sumara. Isa-set nyo yung trip nyo. Eto. To 0. Yan. Salamat, sir. Ayaw mag-neutral ah. So, yan. Kung gusto niyo malaman ang fuel consumption ng motor nyo, kailangan nyo lang ipa-full tank. Yan. So, full tank na, and then mag-set lang kayo ng 0 sa trip meter. At tingnan natin sa susunod na gas station kung ano yung magiging fuel consumption natin. Doon ko ituturo sa inyo. Sa ngayon, time check 2:44, Calasiao, Pangasinan, dito sa may Shell. Dito tayo magte-take off ngayon. Samahan nyo ako sa aking biyahe na sana maging safe at walang aberya. Let's go! Oo nga pala. So babiyahe tayo ng pa-Albay. At dalawa kasi ang pwedeng daanan eh. It's either Manila East Road or sa South Road sa may Alabang. Yung Manila East Road naman is sa Rizal at sa parting east ng Laguna. So mag-aalas 3 pa lang ng umaga, madaling araw, kaya tatry nating dumaan sa Manila East Road kasi sigurado traffic sa south ng morning. So mag-uumpisa tayo sa may Valenzuela, sa may monumento, pala, at magpapasok tayo ng Pasig papuntang Rizal. Ang mga madadaanan natin na bayan dyan is yung Taytay, Binangonan, Pililya, Paete, Pakil, Lumban, Lukban, Tayabas, hanggang sa Pagbilao na.
papunta na ng Quezon. At itatry natin dumaan doon para ma-experience naman natin, kasi hindi pa tayo nakadaan doon at first time ko lang din magmotor papunta ng Bicol. So sana maging safe ang biyahe at Palakabirya. So yeah, adventure to, adventure na nakakapagod. Yun na natin mamaya kung anong oras tayo mapapagod. So kumpleto na rin tayo, meron tayong mga ilaw na kailangan. Yan, para kung sakali, kasi maaabutan tayo ng dilim sa sa parting Bicol na. So napaka-importante ng ilaw na yan. Lamig, wala pa akong gloves. Pagdating ko ng Pampanga siguro maghahanap ako ng doon, mabibilan ng gloves. Marami nagbebenta ng accessories ng motor doon eh. Tatry natin. Meron sana, pero kung wala, meron naman sa Taytay eh. Doon na tayo, depende na lang kung saan tayo maabutan ng Okay, time check 4:48. Dito na tayo sa may Dao, Mabalacat. Ito na yung entry ng Mabiga sa NLEX, ay sa interchange ng NLEX tsaka SCTEX. So wala masyadong traffic, kaya tuloy-tuloy yung biyahe. Sana hanggang papunta ng Bulacan wala masyadong traffic. Total Sunday naman ngayon, kaya tingnan natin kung hindi masyadong traffic. So kung makikita nyo, hindi pa nabawasan yung fuel gauge ko. Siguro pagdating ko ng Bulacan tsaka yan magbabawas, tapos doon na lang tayo magpagas para makita natin kung ilan yung fuel consumption nitong motor. Kasi hindi ako tiwala dito sa may digital niya. Parang hindi kapani-paniwalang tignan, kasi pumapalo ng 52 sa highway. Kaya titignan natin. Tuturo ko sa inyo kung paano lang i-compute. Malapit na mag-umaga. Time check 5:30, 5:29, 5:30 na rin. Pareho lang yan. At dito tayo sa may Angeles. So 10 kilometers na lang San Fernando na. Kaya tuloy-tuloy na yung biyahe. Tuloy-tuloy na natin to hanggang monumento. Siguro magpahinga na lang tayo paglagpas ng ng monumento. Pagas na lang tayo sa may Porting EDSA. Sana may mga makasabayan tayo mamaya pag parting Quezon na, para naman di boring yung biyahe, di ba? Gahanap tayo ng mga makakasabayan. Oh, galing nun pwede pala dun. Okay, umaga na. Dito na tayo sa saan na ba to? San Simon. Nakalagpas na tayo ng San Fernando. Dito na masyadong lubak yung kalsada, pero kahit pa paano nag-i-improve naman na kaya alalay lang sa takbo, kasi marami pa ring lubak dito. Tulad yan sa gitna may mga butas pa rin dyan sa gitna. Hindi maiwasan yan na kabutas, kasi nga may mga truck na dumadaan dito, malalaki. Ayan, tulad nyan kahit pa paano nag-improve na tong
kalsada ng Bulacan eh, no? Kasi nung last na dumaan ako dito, puro ginagawa at tas malubak. Pero napansin ko ilan-ilan na lang yung lubak. So smooth na yung biyahe dito. Hindi na ganun kahirap na makikipagpatintero ko sa mga lubak. May ilan lang, pero hindi naman ganun kahaba. Oo, na-minimize na maigi yung lubak sa kalsada. Kaya siguro mabilis yung biyahe. So tuloy-tuloy lang muna tayo sa biyahe. Mamaya na tayo mag-usap. Pagka nandun na tayo sa EDSA, tsaka na lang natin na tignan ng sitwasyon. Okay, time check 7:21. Dito na tayo sa may monumento. Pasok na tayo ng EDSA. Sa ngayon hindi pa masyadong marami yung sasakyan. Alas 7 pa lang naman kasi. Pero nagiging moderate na yung traffic. Tingnan natin sa Pasig, kasi dadaan tayo ng Pasig eh. Pero hindi naman siguro ma-traffic dyan. Wala naman pasok yung mga corporate dyan eh. Ang luwag ng EDSA oh. Ang luwag-luwag no. Tapos mamaya may mga manghuhuli dyan sa may parting Santolan. Pasok tayo sa may Pasig. Malayo-layo pa. Ayan na. Chill ride lang tayo dito. Problema lang, tumatalon-talon kasi sobrang sagtag dito sa parting EDSA. Nako, ayan na naman. Visit na yan. Ayan na naman. Oops, mayroon pa. Fuck you. Visit. Sakit nun ah. Okay, time check 7:55. Nandito na tayo sa Taytay, Rizal. So pinapadaan niya ako dun sa taas, Antipolo. Ayoko dun. Sobrang traffic dun pagka ganitong oras na. Dito magaan-gaan pa. Malamig naman yung panahon eh. Pero dalawa na lang yung bar ng fuel gauge natin. Kailangan ko na magpagas. Hanap lang ako ng papagasan para makompute natin kung ilan yung talagang fuel consumption netong motor. Ayan, dito tayo sa petrol. Pagas muna tayo dito. Ayan. Full tank sir, unleaded. Papasagad na natin. Isagad mo na kuya. Sagad mo na. Oo. Uy. Mabubuhos pa. 265. Ano natin, note natin. Kasi baka makalimutan ko na naman. Pesos. Ilan yan? 4.8 82 liters. 4.82. So bali ayan ang nagagamit natin na litro. Magmula sa Kalasyo, Pangasinan hanggang dito sa may, saan na ba to? Sa may Taytay. Thank you sir. So ayan, computein natin 4.82 liters. Bali ito na yung tinakbo natin. 231.3 kilometers ang natakbo na natin. Computein natin.
So yung 231 kilometers na yan, i-divide nyo lang yan sa litrong na gamit nyo. 231.3 divide 4.82. Yan. Then yan ang magiging fuel consumption nyo. So bali ang lumabas sa akin is 47.9. Sabi na natin 48, i-round off na natin kasi may mga times na nagpo full throttle tayo. Kaya yan, 231 ang nagastos natin magmula Kalasyaw hanggang dito sa Taytay. Pag walang traffic, kasi wala namang masyadong traffic sa nadaanan ko. Kaya siguro ganyan kaganda yung fuel consumption, 48 km per liter. So pwede na, hindi ka natalo. Depende na lang sa driving habit nyo kasi yan eh. Pero para sa akin panalo na yung fuel consumption na yan. Hindi na siya ano na siya, economy na siya, fuel economy na siya. Pagod nga lang nakamotor, 'di ba? Pero pwede na rin yan. Charge to experience na rin to. Nasaan na ba tayo? So mamaya na ulit pagka nakarating ng parting Pililya, kasi malulubot na yung camera ko. Hindi ko alam kung saan ako magcha-charge. Traffic na, dumadami ng mga sasakyan So ito yung papunta ng Pililya, ito yung papunta ng Lukban. Ito yung Red Doors. Red Doors pala So malapit na tayo, nararamdaman ko na. Hanap lang tayo ng pagpapahingaan natin. Nakikita ko na yung mga windmill Yun yung mga windmill madadaanan nga natin. Pero kailangan ko maglangis ng kadena. Tignan yung kamay ko, dumi-dumi. Nakalimutan ko nang bumili ng gloves. Wala pang paghuhugasan. No, patayin ko muna to. Napakaganda ng kalsada dito sa Pililya. Bangkingan na malala. Naku, bangkingan nga, bako-bako naman. Nakakatakot lang i-banking tong gulong kasi medyo madulas yung gulong. Vistar kasi yung gamit kong gulong. At hindi ko siya maire-recommend para sa bangkingan. Pwede siya pang araw-araw. Maganda kasi medyo matigas. Pero kung bangkingan, nararamdaman ko sa likod na dumudulas. Kailangan mo kailangan ng alalay sa preno. Siyempre, naman tayo, naka-cambio naman tayo. Hindi na tayo gumagamit ng preno. Pero pagka palusong kasi, tapos mabilis, ang hirap i-banking kasi nga dumudulas. Hanggat maaari, yung saktong takbo lang, yung saktong bankingan tulad nito, ay dumudulas, di ba? Hindi nyo nakikita, ako lang nakakaramdam syempre. Pero kung naka-bister kayo, yun lang ang masasabi ko. Medyo madulas siya, lalo siguro pag basa yung kalsada. Nako, huwag nyo nang subukan. Gumagalaw sa likod. Yung sa harap stable naman siya kasi nga nagka-counter steering ako. So hindi mo mararamdaman talaga sa harap, sa likod lang dumudulas. Tulad nito, nung go overshoot na siya. Relax ka lang, meron kang angkas.
guys, may problema. Wow! Sa wakas, sipukot na.